So ayan, pag pinag-short mo to, dapat to aandar yung iyong motor or tutunog yung iyong starter motor. So ayan. So, yun, walang connection na nangyayari mula dito sa starter relay papunta sa kanyang starter motor. So, ibig sabihin, hindi starter relay ang problema. Okay to mga ka-workshop. At isa pa, So, isang magandang araw mga ka-workshop. Meron tayong gagawin ulit ng motor, no? Ang problema ng motor na to, yan, ang tatanga pala ng motor ay yung keyway icon. So before, nagka-problema na to, yung madalas na nagiging problema ng mga keyway ay yung kanyang CDI. So yung CDI nito napalitan na namin pero battery operated din. Yung CDI kasi nito yung malaki. Ang problema doon, nawawala na yung kuryente kaya pinalitan ko, no? Ko na lang, kinonvert ko na lang sa 4-pin, no? So CDI, DC CDI rin yan. So ngayon naman, ang problema ng motor na ito, yung push start niya, no? Once na pinu-push start mo, ilan mo yung susi. So naka-on naman yung kanyang kill switch, naka-off. Pag sinususi mo, so yan, nawawala yung power. Nag-off yung kanyang power. Ibig sabihin nawawala kasi ito, gumagana tong kanyang speedometer. Once na inon mo, papalo yung kanyang gauge. So ayan, papalo yan. So pag pinu-push start, yan, nawawala yung kanyang panel. So tapos pag binitawan mo yung push start, so parang inon mo ulit yon. So ibig sabihin nawawala yung kuryente. So titingnan natin dyan yung kanyang starting system. So mula rito sa switch, papunta rito sa kanyang starter relay. Kung mapapansin nyo, once na pinindot ko yung push start nya, tumutunog yung starter relay. Yan. So ibig sabihin mula sa push start papunta dito may kuryente, no, ayos ang daloy. So okay yung kanyang connection papunta sa starter relay. So check naman natin yung pinaka mabilis, no, na paraan para i-bypass, no. Etong dalawang tapag didikitin nyo, kailangan mag-start yung inyong starter relay. Yung inyong starter motor. So pag pinag-switch nyo siya, kasi parehas tong positive. So ayan, yung isa dyan papunta sa battery, yung isa naman output papunta sa starter motor. So pag pinag-short nyo yan, hawakan mo, habi. Oo. Ito lang to, hawakan mo to, ganun mo na lang. So ayan, pag pinag-short mo to, dapat to aandar yung iyong motor or tutunog yung iyong starter motor. So ayan. So yun, walang connection na nangyayari mula dito sa starter relay papunta sa kanyang starter motor. So ibig sabihin, hindi starter relay ang problema. Okay to mga ka-workshop. At isa pa, nagkakaroon naman ng power once na pinupush start natin. So pupunta tayo ngayon sa starter motor. So sasabihin ng iba carbon brush, pero yung nangyayari kasi sa kanya pag carbon brush, hindi dapat mag-o-off ang iyong power once na pinupush start mo. So dito nag-o-off. So check upin natin o titingnan natin yung continuity ng kanyang starter motor. So gagamit kayo ng tester, continuity test tayo. Dito tayo sa continuity test. So yan, lagay natin dyan. So, itetest natin dyan yung kanyang negative tsaka positive. Kailangan wala yung connection or hindi magkakaroon ng reading yung ating multitester. So, positive tsaka negative. So, ayan. So, kung maririnig nyo, nagkaroon ng connection sa negative, sa positive tsaka sa negative niya. Ibig sabihin, nagkaroon ng short yung kanyang connection sa loob. So, nagsho-short circuit siya mga ka-workshop. Maaaring ang problema nito, sunog na yung kanyang starter motor. So, para natin malalaman yun, syempre, bubuksan natin para mas makasigurado tayo na mayroong problema sa loob ng kanyang rewinding sa kanyang starter motor. So, kasi nagkaroon ng continuity o connection between
positive and negative. So dapat kasi yung wala, kaya nga sila magkahiwalay eh. So yun. So kaya nagkakaroon ng problema na gano'n. Hindi na mapuputok ang inyong fuse. Ang problema lang, syempre madedetect yun, mamamatay yung inyong ignition, no? Yung kuryente ng inyong motor. So yan, tatanggalin natin to, papakita natin sa inyo yung loob ng starter motor. So yun mga ka-workshop, natanggalin natin kanyang starter motor para mas maliwanagan tayo. So ayan, tester natin ulit sa continuity test. So ito yung positive, ito positive, tapos yung whole body niya, yan yung negative. So tetest natin yan. So dito natin lalagay, no, sa continuity test. Ayan, positive, tapos body ground. So ayan. So ayan, nagkakaroon siya ng reading. Yan. So kaya malalaman mo na mayroon short circuit sa loob kasi may reading yung kanyang positive at saka negative. So open natin yan, tatanggalin lang natin itong tatlong tornilyo, isa, dalawa, tatlo, para makita natin kung sunog or yung carbon brush niya, isa pang dahilan yung carbon brush niya sira na, no, dikit na sa loob yun, pinakabahay ng carbon brush, kaya nagkakaroon ng short circuit. So okay na mga ka-workshop, nakalas na natin yung kanyang starter motor. So ito na yun. So explain lang natin sa inyo. So okay naman yung kanyang carbon brush. Ayan, buo pa, okay pa, makapal pa, buo pa. So wala rin siyang basag. Ayos na ayos, check up natin. Hindi naman siya ganun kadumi. Tsaka isa pa, 1 year pa lang naman tong motor, mahigit. So dito, sa kanyang pinaka-motor o yung pinaka-rewind niya, tatanggalin natin. Ilahin mo nga be. So ayan. Nung tinanggal to, ayan, makikita nyo meron siyang part na malalalim ng tama. Ayan o. Ang lalim ng tama ng pinaka housing ng kanyang starter motor. Yung pinaka housing nitong may rewind. Excuse. So ayan. Yan ang lalim, isa sa ibabaw at sa ilalim. Yan. So nung tinanggal ko to, merong isang gumulong na parang matigas na bagay, so hindi ko na siya nakita eh. Ang nangyari nito, maaaring merong nakalagay na metal dito sa loob. So ayan. Kaya tinatamaan to, kasi kung wala naman siyang metal, makikita nyo walang space yan kapag nakalagay itong starter na to, itong pinaka-rewind sa kanyang housing dito. Wala yan space. Ang pinaka-space lang yan, pag nilagay nyo, kaya may tama yan, ayun, ang lalim nito. Pinaka-space lang yan, pag nakalagay yung inyong rewind sa housing nya. So, ilaw lang natin. So, ayan. Ang pinaka-space nya yun sa may gilid, ayun, oh. Pero yung pinaka may magnet, walang space yan sa gilid. Maaaring nandun nakaharang yung pinaka tumatama sa nag-cause ng pagka-uka ng yon, no, ng housing ng kanyang rewinding, no. So kaya nagkakaroon ng grounded. Maaaring metal part yon na nandun lang siya nakalagay, at pag umiikot to, tinatamaan yon at nakadikit na sa body. So yon, kaya nagkaroon ng uka. Kaya nagkaroon ng uka na malalalim, eh, napakalalim. Yan, no. Kita nyo naman yan, ang lalim talaga. So sa ilalim, tsaka sa ibabaw. Maaaring nagsimula sa ibabaw, nalaglag doon sa ilalim, kaya doon na nag-continuous, no? Ayan, lalim. Ayan. So nalaglag siya, hindi ko lang makita kung ano, gumulong siya. So ayun. So ibabalik natin do, tapos itetest natin ulit ng tester, continuity test. Tingnan natin mo. Okay pa naman kasi hindi siya sunog, no? Walang sunog. Carbon brush okay din. So linisin lang natin to. So yan, wala pa namang uka to, hindi pa malalim. So yung mga ka-workshop, maaaring hindi maaari, may tumama rito na metal na nagpadikit sa housing niya, kaya nagkaroon ng grounded. Yan.
Ayan na mga ka-workshop, na ibalik na natin yung kanyang starter motor. So ayan na. Nilagay na natin sa dating kalagyan niya, binalik na natin yung dalawang screw. So before, pag pinupush start mo, walang tunog dito sa kanyang starter motor or hindi siya gumagana. Dito lang sa starter relay gumagana, nagtitik lang dahil nga okay naman yung connection mula sa push start hanggang dito sa starter relay. Pero dito, wala na. So dito, wala tayong pinalitan, hindi tayo nagpalit ng carbon brush tulad ng halimbawa sasabihin mo, carbon brush lang yan. So hindi po carbon brush, pinakita natin sa inyo yung loob. Nagkaroon po ng kalang yung kanyang starter motor sa loob, no? Meron kaya natungkab yung kanyang pinaka-housing ng rewinding ng kanyang starter relay, starter motor. So ngayon, itetest natin para makita sa inyo na gumagana na siya. So kung kanina, pag pinupush start natin, hindi siya gumagana, namamatay lang yung kanyang panel light o yung kanyang panel board. So ngayon, ayan. So, kita nyo, okay na. Okay na yung push start ni sir. So wala siyang ginastos. Labor lang babayaran niya, no? Kaya ganun mga ka-workshop, lagi kong sinasabi, bago tayo magpalit ng pyesa ng motor, no, make sure muna na tinignan o inanalyze muna yung problema bago palitan yung pyesa. So ayan, kasi pag nakabili ka na ng pyesa, hindi mo na pwedeng ibalik yung mga ka-workshop once na ginamit mo. So tulad nito, kahit paano gumana pa kahit na may uka na yung kanyang starter housing, no, yun, kahit na nakatungkab-tungkab, malalalim na, hindi naman siya nagkaroon ng problema. Yung kanyang rewinding, kaya okay pa siya. So, ayan. So, less gastos, so labor lang. So, okay na ulit yung motor. So, ayan. So, sana meron ako sa inyo na bahagi na pwede nyo kapulutan ng aral mga ka-workshop. At saka nga pala, follow nyo ako sa aking Facebook page, Jello Moto, tapos sa aking YouTube channel, Jello Workshop. So, kung gusto nyo check up ng inyong wiring, no, dayo lang kayo sa akin shop located at GMA Cavite, Barangay Poblacion 5. Wasteful, pwede nyo po i-waste or Google Map, Jello Workshop Motorcycle Accessory Parts. Now, about sa wiring ng motor ang ginagawa natin mga ka-workshop, kahit anong motor, power line, full wave, or anything, rewind, general wiring, so, basta paayos ng buong wiring ng motor, kahit anong motor mga ka-workshop. So, ride safe sa atin lahat and God bless.